Hi guys, welcome back to our vlog. So sa umagang ito, literal na umaga kasi 4 AM pa lang, magfa 5 pa lang, pero bago tayo magsimulang mag-prepare para pupunta na naman sa trabaho, sa trabaho sa Inky, ay isi-share ko sa inyo itong isang bagay na palaging ginagamit namin, so almost everyday na ginagamit namin, at talagang ma-appreciate mo to kung palagi kang nagbibiyahe, palagi kang nagmumotor, lalong-lalo na kapag meron kang OBR. At ito na nga yun, yung sinasabi ko sa inyo na palagi namin ginagamit. So almost everyday, itong Fredcon KY Pro helmet, Bluetooth, intercom. So syempre, dalawa yung binili ko kasi isa para sa akin at isa para kay Oinky. So nandito sinasabi na 6 Rider Max up to 1,200 meters. So, yung intercom na to ay kayang makipag-connect or kayang mag-connect ng 6 na riders, maximum na yun. So, up to 1,200 meters. So, kahit na yung distance nyo is 1,200 meters or 1.2 kilometers ay kaya pa rin kayong magkapag-usap or magkapag-connect. So, meron din tong advanced noise reduction, may music sharing. So, kapag 2 riders intercom lang, kapag kami lang dalawa ni Mrs., up to 300 meters lang yung distance niya na nakapag-connect o nakakapag-usap kayo. At dito, may sabi na water resistant daw siya. So, ito ay nasubukan na namin kapag maulan. Hindi na namin tinatanggal ni Mrs. to. Hindi ko na pinapatanggal kasi nandito man water resistant at talagang totoo kasi pag maulan, minimake sure ko lang na sarado lahat ng ports niya para walang tubig na makapasok. So, pinapabayaan ko na lang, hindi ko na tinatanggal. Pero kapag talagang malakas masyado yung ulan, doon ko na tinatanggal. Kasi nung pagbili ko nito, sabi nila na kapag hindi kasama sa warranty yun, kapag na-found out nila na yung damage ay dahil sa tubig na nakapasok sa loob. So, ilang beses ko na itong nagamit kami na yung kahit maulan ay nag-uusapan kami as long as hindi talaga masyadong malakas at sinasigurado nyo na sarado lahat ng mga ports dito. So, pagbukas natin, yan, ito lang yung nasa loob, yung quick start guide. Oops. Ito, quick start guide. Tapos, itong battery tips. Tapos, nandito na rin yung warranty receipt. Tapos, syempre, wala nang laman kasi in-install ko na. Hindi ko na in-unboxing to ng pagkabili ko, in-install ko na kagad. Tapos yung mga extra na mga kapag sa amin kasi full face, so kapag hindi full face ito yung ginagamit. Tapos may extra na mga pandikit in case na matanggal. So yun lang. So dito sa quick start guide, alam naman natin na lahat ng binibili natin may paganto. So dito makikita nyo yung lahat ng mga instruction from mga product details, installations, basic operation, paano mag-check ng battery level, paano mag-pair sa cellphone, paano ka mag-accept ng tawag, mag-music control, music sharing, FM operation, pair with another KY Pro or pair with other brands Bluetooth, and then multiple KY Pro connection, and then Bluetooth intercom. So, nandito na lahat ng mga instruction na kailangan mo para ma-operate at magamit itong intercom na KY Pro. So, ngayon ay, so ito pala, dito makikita mo lang yung battery tips kung paano alagaan yung battery ng intercom na to para mas maging matagal pa siya or hindi madaling masira. Kasi minsan kapag nasisira yung battery, mabilis lang malubat. So, ito, hindi ko to palaging china-charge. So, madalang ko lang tong china-charge. Pag malalaman mo naman pag i-on mo, magsasabi siya kung ilang percentage na lang yung battery niya. So, sa Monday to Friday namin nagamit ni Inky, minsan china-charge ko to once a week lang or minsan hindi na minsan isang semana hindi ko pa to china-charge kasi mataas pa yung battery percentage niya. At nabili ko itong intercom na to sa Memory PH doon sa Quezon City branch yata yun nila. Medyo nakalimutan ko na kasi 4 months ago na. Basta sa Memory PH ko to nabili itong intercom na to. Tapos nung pagbili ko nito pala may kasama sila na pa t-shirt, Fredcon yung kulay itim,
At may ano din, may parang gear hook din pero hindi ko pa nilagay. So ngayon nga ay share ko sa inyo kung paano i-control or kung paano gamitin itong Fredcon KY Pro. So mga basic operations lang yung ituturo ko sa inyo. So nandito na siya, naka-connect na siya sa helmet mismo. So kung makikita nyo, may isang button lang sa taas, tapos dito yung charging port niya, tapos ito na yung sinasaksak yung cable papunta dito sa mic at papunta dito sa parang dito sa earpiece ba yan, hindi ko alam kung anong tawag. So meron tayo ditong gamitin natin itong isang wireless mic na Kumika. So i-share ko rin sa inyo to yung quality, i-review din natin to, pero una muna itong helmet intercom na gamit natin na Fredcon KY Pro. So ilalagay natin to sa loob para marinig nyo kung ano yung sinasabi niya every time na i-on tsaka i-off. So nalagay na natin yung wireless mic sa loob at i-on na natin tong Fredcon KY Pro. So sa pag-on pala nito ay i-press lang yung button na nasa taas, itong button dito ng 2 seconds. So i-hold lang natin 1, 2, yun, nagla-light na siya. So ayun, nagsabi na ng welcome to Fredcon, meters full or battery is full. So ayan, na-on na siya. Tapos sa pag-off naman ay long press lang din ng 3 seconds. 1, 2, 3. Power off. So ayun, power off na. So ganun lang kasimple yung pag-on at saka pag-off dito. So ngayon naman ay itra-try natin siya na dalawa kami ni Mrs. So mag-uusap kami para marinig nyo kung ano yung quality sa loob ng helmet. So kailangan natin siyang i-on. So naka-pair na pala to. So kapag hindi pa na-pair to ay simple lang naman, no. So kailangan nyo lang ilong press to ng hindi ko alam kung ilang seconds, basta matagal siya, mga 5 seconds siguro, 5 seconds or more hanggang sa magre-red dito. So i-try natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yan, matagal. So yung ganina kapag naka-on ay steady lang siya na blue. So ngayon nag-change color na siya ng blue tsaka red, meaning niyan ay pairing mode siya. So pwede mo siyang i-pair sa cellphone. So at this time ay i-pair lang muna natin siya dito sa isa pang intercom para mag-usap kami ni Mrs. Pero nung binili namin to ay paired na talaga siya. So tingnan natin. So gawin lang natin yung ginawa natin kanina, long press lang din hanggang sa lumabas yung red tsaka blue. So yan, same na. So yung isang button lang yung kailangan pindutin para mag-connect silang dalawa, itong nasa taas lang. So one press lang ay automatic na magko-connect na sila. So tingnan natin kahit saan sa kanila. So ito yung i-press natin para mag-connect sila. Isang pindot lang. So ayun, connected na sila kasi nakakulay blue na. So tingnan natin kung ano yung audio quality or kung ano yung quality ng i-share ko sa inyo, kung ano yung quality na kapasok na naman doon yung isang wireless mic. So panoorin natin. So ngayon ay nandito na si Winky at iti-test natin yung Fredcon KY Pro na nag-uusap kaming dalawa. Okay ko din nilagay ko na pala yung external mic sa loob para marinig nyo na yung mabuti. So 2 seconds lang na press para i-on. So yan, on na sa atin. So ito lang. Hindi ko na pa. I-on na yun. Okay, i-on ko lang to guys. 2, 3. Ano? Welcome to use free comfort. Tapos isang press, isang pindot. Para mag-connect. Intercom connection. So ayun, kung narinig yung intercom connected na. Yeah. So ito yung audio quality kapag nag-uusap kami ni Mrs. So, salita ka nga. Okay, hi guys. Ito yung ano namin na Bones. Usual conversation pag nandito sa loob ng helmet. Diba? Hindi na napasigaw-sigaw. Ano? Hindi na.
So, um, maganda talaga yung audio quality ng Freecon KY Pro. Napapansin ko lang kapag sobrang bilis na ng takbo, mga 90, 100 or more ay nagsisimula ng mapatid yung minsan hindi ko na siya naririnig kasi nawawala, putol-putol na yung pero pag yung takbo niya mga 60, 50, mga 70, 80 kaya pa yan, pero pag sobrang lakas na talaga dyan na nagsimulang magputol-putol siya yung kapag gusto nyo na clear lang talaga yung pag-uusap nyo ay dahan-dahan na lang talaga. Dahan-dahan mo ha? Dahan-dahan. Dahan-dahan na lang. So, ito yung yung audio quality. So, kayo na lang yung mag-decide kung good ba or kung bad or kung tama lang para sa isang intercom. Disapprove, neutral. Yan. So, yung wala ka nang sasabihin. So, yung next naman is i-introduce natin yung another feature nitong KY Pro. So, yung next namin na i-share sa inyo, yung next ko na i-share ay yung Pinaka-favorite ko. yung music sharing. Yeah. So, papakita ko sa inyo kung paano. Okay, show us Bones. So, ngayon ay i-share ko sa inyo kung paano mag-music sharing to. Pero bago yan ay i-share ko na sa inyo kung paano makonect yung cellphone sa isang Bluetooth na intercom lang, helmet intercom. So, dito, try natin na mag-play muna ng music dito sa isang intercom and then pagkatapos ay i-music sharing na natin sila. So, dito kasi walang mobile network, so hindi natin pwedeng i-try na i-connect siya tapos tawagan at sagutin dito sa intercom na to. So, yung i-try lang natin ay makinig ng music. So, useful to kapag ikaw lang mag-isa na nagda-drive at medyo naboboard ka or medyo inantok ka. So, napag-isipan mo na mag-play ng music para hindi maging boring yung pag bibiyahe mo, lalo na kapag malayo at ikaw lang mag-isa. So, yung gawin ay press lang din to 2 seconds. And then, pasok ko tong yung mic para marinig nyo talaga. And then, naka-on na siya. Kunin nyo lang yung cellphone nyo at puntayon nyo yung Bluetooth nyo tapos hanapin nyo yung KY Pro. So, ayan. So, syempre, automatic na to na nag-prepare kasi palagi itong ginagamit namin. So, ayan, paired na siya. So, connected na, KY Pro. And then, dito makikita nyo yung battery level niya. Battery percentage, 90%. So, try natin na mag-play ng music dito. So, yung itong video muna namin nahinki, itong vlog namin nahinki bago tayo sa music. Hi guys! Welcome to Santa Rita So, kung Small hindi nyo pa ito nakita, Reservoir Irrigation tingnan nyo guys, Project. napakaganda ito, napaka-detailed. Okay, so kung dati, ang nakita nyo Napaka-detailed dito ng video ay na to. ang drone shots, ngayon naman Sa ay... full vlog to ng Maligaya Dam. So, pagpasok mo dito sa may... So, sa music na tayo. Nandito na tayo sa music niya. So, i-play natin to. So, itong button lang yung kailangan, hindi ka na kailangan dito kasi naka-connect na, ipang connect, disconnect lang to. So, itong bilog lang, itong part lang na to yung nyo, yung gagalawin nyo kapag nag-play kayo ng music. So, naka-pause siya. So, i-play natin. So, ayan, naka-play na. So, pwede nyong i-pause, i-press nyo lang to isang beses para mag-pause. Tapos, kung gusto nyo i-play ulit, ganyan din, one press lang din. So, ayan, nag-play na. So, ayun, nag-play na. Isang press lang dito para sa play at saka para sa pause. So, kapag medyo malakas lang or medyo mahina lang, ito lang din yung galawin nyo. So, kanina, instead na i-press nyo, ito ay pihitin nyo. So, i-play natin. So, kapag masyadong malakas, ay pahinaan nyo, ipihit nyo papuntang forward. So, kung makikita nyo yung volume level ay bumababa. Yan. So, kapag masyadong mahina ay kabaliktaran lang din. Pihit nyo papuntang likod. So, ayan. So, hanggang sa makuha nyo yung desired na volume ng music nyo. So, pagkatapos nyan, kung hindi nyo bet yung hindi nyo bet yung music ay isang pitik lang. So, kung kanina hold, dito pitik. Para mag-change yan, pitik. Tapos, pag pabalik. Ganyan lang yung pag-control. So, napaka-simple guys, napaka-simple niyang gamitin.
ito lang, isang press, play pause, pihit ng hold na pihit kapag gusto mong malakas yung volume at pihit din pa forward kapag sobrang malakas lang gusto mong pahinaan. So, yun lang about dito. So, yung sa music sharing naman ay yung gagawin mo, i-connect mo muna sila. I-connect mo muna sila, tapos pag nakakonect na ay i-disconnect mo ulit, i-connect mo to sa phone, tapos mag-play ka ng music, tsaka bago ka makapag-music sharing. So, i-try natin. Ayusin lang natin para makita nyo talaga. So, yung gagawin natin, sila munang dalawa. So, on natin. Yan, naka-on na. At ito rin. Lagay ko sa loob para marinig nyo. So, i-connect natin. Isang press lang dito. So, ayun na, connect na. So, kapag connected na sila, tapos nag-uusap kayo ng OBR more, for example, kung may nag-uusap kami, tapos gusto na yung mag-play ng music, ay magdi-disconnect lang siya. So, try natin. Palakasan ko muna yung volume nito kasi parang mahina. So, i-disconnect muna natin. Isang one press lang din dito. So, ayun, intercom disconnected na. So, same process kanina, punta sa KY Pro, tapos i-connect yung KY Pro sa cellphone, tsaka yung intercom mismo. Dito connected na kasi ginagamit na namin talaga to. Nag-music sharing na din kami, so connected na yung dalawang KY Pro. So yung gagawin ay punta ulit sa music, tapos mag-play lang. For example, ito ang gusto ko to. So dito siya nag-play. Dito wala. So mapakita ko sa inyo. So dito, yan. Papasok natin dito. So dito wala. So ayan si Inky nagpag-play na, ako wala pa. So yung gagawin ni Inky ay i-press lang to dalawang beses para i-share niya yung music sa akin. So i-press natin 1, 2. So yun. May sinasabi na hindi ko maano. Ano yung sinasabi, hindi ko na remember. Yun. So dito meron na din, palakasan lang natin ng volume. So dito ito. So ito dito rin. So yan no. I-pause muna natin kasi maingay. So yan, ganyan lang kadali yung pag music sharing. So napaka-useful niya pag gusto nyong kasi yung ibang intercom na at this price point ay wala siyang music sharing. So ito yung isang kagandahan niya na may music sharing siya. Hindi lang yung OBR niya yung nakikinig ng music, kayong dalawa talaga mismo. So ganun lang, i-press nyo lang pag i-pause nyo, tapos pag i-play, tapos next song, volume control. So, ganun lang. Kapag naman naka-music sharing na kayo, tapos for example, may gusto akong sabihin ni Inky or si Inky may gustong sabihin sa akin. So, yung gawin nyo lang ay i-disconnect nyo, i-press nyo lang to isang beses para ma-disconnect ma-out yung music sharing, and then makapag-intercom na kayo, makapag-usap na kayo. Tapos pag tapos na yung mag-usap, ay ibalik nyo ulit sa music sharing, i-disconnect nyo lang, i-play yung music, at i-press dalawang beses para mag-music sharing. So, i-try natin. So, ngayon, i-play natin kasi naka-music sharing pa to sila. Yan. Yan, no? Ang ganda ng music. So, for example, may gusto akong sabihin kay Inky, sabihin ko na, Inky, ihim na ako. So, ito sa akin, one press ko lang ito para ma-out yung music sharing. So, ayan, wala yung music sharing, and then, ko lang kung narinig ba. So, ayun, narinig na ako. So, kapag magsalita ako kay Inky, ay marinig niya, sabihin ko muna na, Inky, stop muna kasi ihim na ako. So, doon, pagkatapos kong mag-ihi ay, for example, sige, music sharing ulit. So, yung gagawin ay,
yan, nakapag-intercom na kayo, exit intercom lang din. So, for example, si Inky na mag-exit intercom. So, ayan, na-disconnect na yung intercom. I-play ulit. So, siya lang din, parang kanina. Siya lang, dito sa akin, wala pa. So, dito, meron. Tapos, i-press dalawang beses. So, ayan, goods. So, yung dalawa na meron. So, ganun lang kasimple guys kung mag-music sharing. Noong una ay medyo na hirapan din ako, pero may manual naman. So, ganyan lang kaduli. No? So, sa price point niya, may music sharing na siya. Tapos, water resistant na. Tapos, 6 riders na maximum na makapag-connect. Tapos, yung battery life niya ay sobrang napakatagal sa isang 1 week ay minsan hindi ko to charge. So, talagang napakasulit niya at napaka-affordable niya. So, sa price niya na 3.5 ay marami ka ng specs na makukuha. So, 4 months na namin itong ginagamit at still working in good condition. So, siguraduhin nyo lang na kapag bibili kayo ng intercom ay intercom ready yung helmet nyo. So, mabuti na lang itong LS2 na flash ay intercom ready na. So, kasi hindi ko lang alam kung lahat ng helmet ay intercom ready. Yung parang may butas ba dito sa dito sa tainga banda para lagyan talaga ng yung pang-intercom talaga. Kasi yung iba daw parang narinig ko wala. So, yung iba parang binubutasan na lang nila para malagay doon. So, isa yung advice kung plano nyo na bibili ng intercom. So, for me ay talagang malaki talaga yung difference kapag nag-intercom kayo. Minsan nga pag nalulubat to kasi hindi na charge tapos sobrang napakalayo yung biyahe namin. Tapos hindi na wala na intercom sa in case ako na lang merong intercom, parang naninibago ako kasi wala akong kausap kung nagdadrive ako tapos nagsasalita na lang ako kasi akala ko narinig na yung case, so yun wala na pala. So parang nakakapanibago na mag-drive ka with your OBR na walang intercom kapag nasanay na kayo dito, which is very napaka-helpful talaga. At yung sabi ng friend ko na make your riding more fun, talagang talagang totoo talaga yun, na with intercom talagang hindi boring yung pagmumotor nyo or pagbibiyahin nyo, lalong-lalo na kapag may OBR ka. So for me, it's a good buy, thumbs up. So hindi lang siguro ako, pero sa lahat ng talaga na nagagamit ng Fredcon KY Pro ay talagang hindi siguro sila nagsisi dahil sa quality nito at affordable price na 3,500 lang. So kung may plano kayo na bumili ng intercom para sa inyo or para sa OBR nyo ay you might consider to buy this Fredcon KY Pro. So sa Inky, anong masabi mo Inky sa intercom na to? Correct. So good buy. So thank you sa Fredcon KY Pro. So, hindi ito endorsement, hindi ito So binili na, hindi ito sponsored. So ni-review lang talaga namin to kasi sa 4 months na gamit namin ay hindi talaga kami binigo ng Fredcon. Lalong-lalo na siguro yung mga higher pa na brand or higher na model pa ng Fredcon kasi napakarami silang na model. So yun lang guys, thank you for watching at sana yung video to ay nakatulong sa iyo kapag ikaw ay nagpaplanong bumili ng intercom. Adios hanggang sa susunod namin na vlog.